Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. PBBM, lumabas ang bagsik sa ginawa ng 19 na mga senador na pumabor na i-archive ang articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. PBBM, nagdesisyon na para panagutin itong mga senador na tila kumakampi sa mga Duterte. Kahit kasi na nagmungkay sa pamamagitan ng motion to table si Senator Soto upang antayin muna ang desisyon ng Supreme Court sa hinihingi ng Kamara ng MR or motion for reconsideration ay hindi ito pinakinggan ng 19 na mga senador at mas pinaboran nila ang motion ni Senator Rodante Marcoleta na motion to archive. Ibig sabihin ay pinatay na sa Senado ang impeachment at maaari lamang itong muling buhayin kung baliktarin ng Supreme Court ang desisyon nila na unconstitutional at null and void ang nasabing fourth impeachment complaint. Dahilan ng Korte Suprema ay nilabag ng Kamara ang one-year bar rule at Bill of Rights ng Vice Presidente dahil di umano hindi ito binigyan ng pagkakataon ng Kongreso na magpaliwanag ng kanyang panig. Kaya naman, maraming mga netizens ang nadismaya sa naging desisyon ng Supreme Court at ng Senado. Anila ay mas binigyang halaga ng SC ang technicality procedure kaysa accountability. Samantala, sa kaugnay na balita, Escudero ay dawit di umano sa isang contractor incorporated hinggil sa mga flood control projects. Mismo si PBBM ang naglantad sa isang press conference ng 15 mga contractors na di umano'y nakinabang ng husto sa mga flood control projects ng DPWH. Ayon pa sa balita, ang contractor na Centerways Construction and Development Incorporated na pinagmamay-arian di umano ng a certain Lawrence Lubiano ay may kaugnayan di umano kay Escudero. Ito'y noong 2022 elections ay itong si Lubiano ay top campaign sponsor ni Escudero sa halalan. At napag-alaman din na itong Centerways ay nakabase sa Sorsogon kung saan nakatira si Escudero. Subalit ayon naman kay Escudero at Villanueva ay walang mga senador na dawit sa kontrobersiya ng mga flood control projects. Ani pa ni Escudero ay ang pagdawit ng kanyang pangalan ay parte di umano ng mga political demolition job ng kabilang partido laban sa kanya. Kumusta po kayo? Ayan, ha? So mga kabunyog, ang topic ko ngayon tungkol kay Chis Escudero. Ha? Si Chis Escudero noong nakaraang linggo, pinag-uusapan yan doon sa 142.7 billion na insertions, ha? Sa 2025 budget, ganun kalaki ang naisingit ni Chis sa 2025 budget, ha? 142.7 billion pesos. Hindi din inaya ni Chis Escudero. Ang sabi ni Chis Escudero, hindi lang naman ako ang may siningit dyan. Saka yung 142.7 billion na yan, Kabunyog Bong Aragon, alam nyo kung anong sabi ni Chis? Sabi ni Chis, 142.7 billion, 2% lang yan ng 6.3 trillion. Ang liit niyan. Yung sa iba nga, ang laki-laki. O, ganyan. Ganyan sila, mga Kabunyog, ha? Ang mga politiko natin ngayon, pag pinag-usapan ang 6.2, pag pinag-usapan ang 142.7 billion ay maliit na sa kanila. Dante Vicente, ha? Maliit na sa kanila ang 142.7 billion, no? Kabunyog Arnel Sebastian. At ngayon may bago na namang nalantad na naman si Escudero. Alam niyo kung tungkol saan? Tungkol sa ibinunyag ni PBBM sa publiko kahapon. Hindi niya naman pinangalanan si Chis Escudero, pero pagkukunik-kunikin natin. Wow, palagi daw nakaabang sa atin si Bong Aragon. Salamat. Kay Kuya Tanting, shout out po, Kabunyog Kuya Tanting. Shout out sa iyo. Si Kabunyog Jose Ibalya, ako ay Uji Labuak sa Hamilton Bermuda, shout out. Kay Angelito Cabana, kay Josephine Hilyaco Estrella at kay Edward Lynn Kalunsag Harabata. Good morning. Kay sa aking kababatang si Michael Arcio Pancho, kumusta? Diyos Maray na aga, Mike. Morales Milit, good morning. Diyos Kuro Barasuna sa Tabaco Albay, kumusta po kayo? O ano bang issue dito kay Chis? Bakit natin nasabing na-expose na naman? Ito mga kabunyo. Kahapon, di ba, nag-press con si BBBM. Ngayon ganito ang sistema.
may pinangalanan si PBBM na 15 o 15 na top favored DPWH contractors. So yan top 15. Sa top 15 na yan, bakit sila favored? 545 billion pesos ang kabuoang flood control projects ng DPWH mula 2022 July to May 2025. Ngayon, dyan sa 545 billion pesos na yan mga kabunyog, ang 100 billion dyan o 20% na ng kabuoang budget nakuha nitong 15 lang na to. Ganun sila kapinapaboran, ganun sila paborito sa DPWH. Ganun sila mga kabunyog. Ngayon, paano naugnay dyan si Chis Escudero? Tingnan nyo sa 15 na yan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Yang pang-pito, tingnan nyo yung pang-pito. Ang pang-pito, second column sa pinakakanan. Ito Yang ano na yan, yung pang-pito na yan, mga kabunyog, Lawrence Lubiano. Ang pangalan ay Lawrence Lubiano. Yang nasa pinakababa, Yang nasa pinakababa. Centerways Construction and Development Incorporated, Lawrence R. Lubiano. Ngayon, anong special dyan sa Centerways Construction and Development Incorporated? Pang-apat sa top 15. Alam nyo kung anong special dyan? Yan ay nag-donate sa campaign fund ni Chis Escudero noong 2022 elections nang tumakbo siya ng 30 million. 30 million. Malamang mas malaki pa nga sa 30 million, kaya lang yun lang ang dineclare. Sa sinubmit ni Chis Escudero na SOSE, Statement of Campaign Contributions and Expenditures noong 2022, itong si Lubiano na may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated, yang sa pinakababa sa kanan, nag-donate sa campaign fund ni Escudero ng 30 million. Yan. Kita nyo na? Kita nyo na? Kaya, balita ngayon, sa Rappler, may sinulat ang Rappler na article na ganyan ang laman, mga kabunyog, mga kababayan. Paano na yan, Chis? Paano na yan, Chis Escudero? Ang sobra kang nagmamalinis, kaya pala ayaw mo ng pananagutan. Ayaw mo ng accountability of public officials, ha? Sabi ni Bong Aragon, paldo talaga si Chis. Good morning kayo dyan sa Toronto, James Torres. Ayan Ayan sa Rappler, article ng Rappler. Anong title ng article ng Rappler? Mga kabunyog, mga kababayan. Chis Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion pesos in flood control projects. Wow! Yung top campaign donor ni Chis Escudero, doon sa sinasabi nating 100 billion pesos na yon, 5.16 billion doon kay Lubiano. Kita nyo? Sabi ni Playmaster, attorney, kuhang-kuha mo ang narrative ni Tambaluslos. Actually, tatamaan nga dyan yung mga kaibigan ni Tambaluslos, sila Saldico, tinatamaan dito. Kaya yung mga nagsasabi dyan na ako ay bayad ni Tambaluslos, nagkakamali kayo. Ang karamihan ng tinatamaan dito ay mga kakampi ni Romualdez, sila Saldico. Anyway, balik tayo dito kay Chiso. Yan hindi po ako nang iintriga. Article na yan ng Rappler ngayon. Chis Escudero's top campaign donor bags 5.16 billion pesos in flood control projects. Paano na yan, Chis? Paano na yan, Chis Escudero? Ito namang si Joel Villanueva naglabas ng statement. Sabi ni Joel Villanueva, walang senador na may koneksyon sa mga flood control projects. Wow! Joel Villanueva, wag mo nga kami. Ayan mga kabunyog, mga kababayan, kita nyo? Yung top campaign donor ni Chis noong 2022 elections, paano nalaman na yun yung kanyang campaign donor? Kasi sinubmit ni Chis sa COMELEC,
bawat kandidato, bawat political party nagsasubmit ng statement of campaign contributions and expenditures. So, pakakatapos ng eleksyon, obligado kang i-declare magkanong nagastos mo lahat. Saan galing yan? O, dineclare ni Chis Escudero sa gastos niya nung elections nung 2022, ang campaign donor niya na pinakamalaki, si Lubiano. Si Lubiano. Ngayon, magkanong dinonate daw sa kanya? 30 million pesos. O yan. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya ngayon, yan ang laman ng mga usapan ngayon na si Chis Escudero, nanginabang dyan. Paano siya nanginabang? Ayun na nga. Inanunsyo na ni PBBM na may top 15 na mga contractors. Yan yan yung top 15. Sa top 15 na yan, ang pangpito dyan, yung pinangalanan ko kanina, ito na ngang nasa pinaka baba. Yan ulitin ko sa mga na-late sa discussion ko. Yang nasa baba na yan, yung Centerways Construction and Development Incorporated, ay nag-donate kay Chis Escudero si Lubiano, yung Lawrence Lubiano, ng 30 million. Ito pa, basahin natin Ito pa. Base sa ulat ng Rappler nitong Lunes, Agosto 11, nag-donate si Centerways Construction and Development President Lawrence R. Lubiano Incorporated ng 30 million para di umano sa campaign funds ni Senate President Francis Chis Escudero nang siya'y tumakbo sa pagkasenador noong May 2022 elections. Ito po'y galing sa People's Tonight Radio article. Ito ay base sa official statement of contributions and expenditures na sinumite ni Escudero matapos siyang mahalal, at ang 30 million pesos ay bumubuo ng 20% ng 146.5 million pesos as contributions na natanggap ni Escudero para sa kanyang campaign funds. It is raining flood control project contracts for Senate President Chis Escudero's biggest campaign backer. Ayon sa ulat ng Rappler, tungkol sa nakuha ng Centerways na mga kontrata mula 2021 hanggang 2024 na nagkakahalaga ng 5.16 billion pesos. Ayan, nakasaad din sa ulat. Ayan, noong 2021 bago ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang naturang construction firm na nakabase sa Sorsogon, nakabase pala sa Sorsogon, probinsya ni Chis, ay mayroon lamang 5 flood control projects, subalit noong 2022, biglang lumubo ito sa 44 na kontrata. Nakasaad din sa ulat na 96% ng mga proyekto ng Centerways Construction simula 2021 hanggang 2024 ay ibinuhos sa Bicol Region, ang rehiyon ni Chis Escudero. Mula 54 proyekto sa Sorsogon, 36 ay ibinuhos sa unang distrito na kilalang belwarte ng pamilya Escudero mula 1987. Kabilang ang kanyang ama na si dating Department of Agriculture Secretary Salvador Escudero, ina na si Ibelina at kanyang kapatid na si Maria Bernadette na nagsalitan sa pwesto ng pagkakongresista sa kanilang lalawigan. Sabi pa ng Rappler, yun, yung distrito pala ni Chis ng kapatid niya kasi ang congresswoman doon ngayon, yung kapatid niyang si Det Escudero. Kaya pala ang proyekto na yan, sa Sorsogon, 54 na projects na flood control, 36 doon sa distrito ng kapatid niya. O yan mga kabunyog, mga kababayan, ang malinaw ngayon. Kaya laman ngayon ng mga balita, Chis Escudero stop campaign donor bags 5.16 billion in flood control projects. So paano na yan? Kaya pala ayaw ni Chis ng pananagot. Kaya pala ayaw ni Chis ng pananagot na. Kaya ang hirap sa inyo ayaw niyo ng accountability. Kaya pala busog na busog kayo lahat Busog na busog kayong lahat. Yan ang problema sa inyo. Pinipigilan nyo ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno kasi kayo pala marami ring ganyan. Wag nyo nang linuloko ang taong bayan. Dadaanin nyo pa sa magtatago pa kayo sa mga Supreme Court ruling. Wag na kayong magtago sa mga Supreme Court ruling. Aminin nyo na. Ayaw nyo na pinapanagot kayo.
Yan ang totoo. Ha? Yan mga kabunyog, mga kababayan, nakita na naman natin. Kaya wag tayong papayag mga kabunyog. Ha? Sabi ni Nas Rivera, hanip daw si Keso, ang takaw pala sa pera. Nakita nyo na? Ha? Mga kabunyog ha? Oh, ito ha, naglalabasan na yan ngayon. Marami pa yan, marami pa yang maglalabasan. Ha? Ha? Oh, yan mga kabunyog, hindi ko gawa-gawa yung mga sinasabi ko ha. Sinulat yan ng Rappler, investigative journalism. Sila yung nag-imbestiga niyan. Oy, ganyan pala yan. Kahapon ang na-discuss ko lang yung kay Saldico, saka kay Kito ko, saka kay Diskaya. Ayun palang centerways na yun. Kay Chis Escudero naman pala yun connected. Chis, magpapakit ka na naman. Paano yan? Paano yan? Paano yan? Oh, ay mga kabunyog, mga kababayan. Anong sabi ni Chis? Anong pinagmalaki ni Chis? Wala pa ako ni isang kaso ng korupsyon at graft simula nang maging politiko. Wala pa. Ay wala pa talaga. Wala pa. Kaya lang, tingnan mo naman yan. Yung pala, may connection ka pala doon. Sabi naman ni Joel Villanueva, wala sino mang kung senador, wala akong alam na senador na may koneksyon sa mga kontraktor sa flood control projects. Oh, paano yan Joel Villanueva? Kitang-kita ngayon. Ha? Kitang-kita ngayon. Oh, sabi ni Vilma Cabahog Turing, lumabas na naman si Bunyog. Ay, ganyan talaga ako. Kapag may nakikita tayong katiwalian, kailangan nating i-expose. O kung hindi man katiwalian, mga bagay na dapat malaman ng ating mga kababayan. Yan tayo. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Okay? Oh. So, ano ito? Ano yan? Mamaya, hintayin nyo ang mga live ko dito. Marami pa akong mga live sa mga issues na to. Sinimulan lang yan kahapon. Nilabas ni PBBM yung top 15 na contractors. Naglalabasan na ngayon kung sino-sino. Kahapon yung diniscuss ko, yung alam ko lang. Yung alam ko. Ay mayroon naman tayo ngayong nakukuha naman sa iba. O ito na katulad nito. Yung isa pala yung isa doon, yung in-expose ni Vico Soto. Yung si Diskaya. Ako naman, yung diniscuss ko kahapon, yung kila Saldico sa Kakito ko. O ngayon naman, ito naman pala, konektado naman pala to kay Chis Escudero. Ha? O mas naniniwala daw si Flame Master sa pastor. O kay Joel Villanueva. Hindi Joey. Joel. Joel. Hindi Joey. Ha? O. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito na. Ano ang dito? Confirm dito ganito. Okay, sabihin nating walang korupsyon, kasi walang ebidensya, pero ganito ang totoo. Sabi ni PBBM, mayroong top 15 na contractors sa DPWH. Bakit top 15? Kasi 15 lang sila, pero 20% ng buong budget sa flood control sila ang nakakuha. Ganun sila. Oh, isa doon sa 15 na yon, yung kay Lawrence Lubiano na nakabase sa Sorsogon. Ayon sa Rappler, yung Centerways Construction and Development Incorporated. Centerways. Ngayon, itong si Lubiano, na may-ari ng Centerways Construction, na na-mention kahapon ni PBBM, ito ang top campaign donor ni Escudero ng 2022 elections. So yun, nakukonek-connect nyo na. Nakukonek-connect nyo na ngayon. Ha? Oh, paano mo ngayon masasabi, Joel Villanueva, na walang senador na may koneksyon sa mga contractors na na-mention kahapon? Ha? Oh. Yan na. Yan na. Oh. Ngayon, galit na naman si Chis. Nag-aaway na naman sila ni Soto. Galit siya kay Soto. Sabi ni Chis, ikaw kasi kinakampihan mo si Romualdez. Bahala kayong mag-away-away nila Romualdez, Escudero, wala kaming pakialam sa away nyo. Basta kaming mamamayan, dun kami sa mga dapat managot. Sino pa man kayo. Wala kaming kinakampihan. Basta kami,
Kapag kurap, kapag tiwali, dapat nating ilantad, dapat nating i-expose. O yan yun. O, okay. Kaugnay ito sa press con kanina ni PBBM. Inilabas na ni PBBM ang pangalan ng mga pinakamalalaking kumpanya na halos sila ang kumukontrol ng mga flood control project sa buong Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung sino-sino yan. May i-example ako sa inyo. Makikita nyo matindi talaga sila. Ngayon, bakit ang picture ni Vico Soto ang nandyan? Bakit picture ni Vico Soto? Hi, Jill Robles. Good afternoon. Kumusta kayo sa Singapore? Kanina kasi, sa press ko ni PBBM, sabi niya, mayroon mula 2022 July hanggang May 2025, mga kabunyog, mga kababayan, July 2022 to May 2025, ang kabuuang budget sa flood control ay 545 billion pesos. Tandaan natin, 545 billion pesos. Sa 545 billion pesos na yan, 20% niyan, ang nakakakuha niyan, yung 15 pinakamalalaking contractors o pinakamalalaking kumpanya. So, nakukuha niyo mga kabunyog? Kumbaga, 545 billion pesos mula 2022 to 2025. Ang budget sa flood control, 15 lang. 15 lang yan. Ito yung top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Tandaan natin yan. Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top-Notch Catalyst Builders Incorporated, Centerways Construction and Development Incorporated, Sunwest Incorporated, Hightone Construction and Development Corporation, Triple B. Ano ba to? Triple B ba to? Triple H. Sorry alam nyo naman na mahina ang aking matay. Triple Eight. Triple Eight Construction and Supply Incorporated, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Wawo Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders Incorporated, Road Edge Trading and Development Services. Ngayon, mga kabunyog, yung 50 na yan, na mga construction companies, sila ang nakakuha ng 20% ng 545 billion. Ganyan kaano ito. Ngayon, bakit nandyan ang picture ni Vico Soto? Bakit nandyan ang picture ni Vico Soto? Dahil nga mga kabunyoga, dalawa sa pinangalanan natin kanina, yung nauna, Legacy, ay yung Alpha Omega and Construction General Contractor and Development Corporation, saka yung St. Timothy Construction Corporation, yung second and third sa listing, yung nakikita nyo. Yung dalawang construction companies na yon, yung nasa kanan, si Diskaya yan. Yan ang nakalaban ni Vico Soto noong 2025. Kaya sabi ni Vico Soto, ayan, naglalabasan na. Sonal, ano bang nangyari? Bakit anong tingin mo doon nung nangyari noong August 6? Grabe. Medyo expected naman natin. Pero ang hindi natin inasahan ay yung ating napakababang standard na ibinibigay sa Senado ay sobra pa, lumampas pa sa baba. No? Yung mga argumento na sinasabi nila. Buti na lang, meron kang mga ilang senador na kahit hindi mga abogado, ay magaling yung pag-engage o pagsagot sa kanila. Halimbawa, nung tinable yung dismissal, anong sabi ni Senator Ping Lacson? Ano i-dismiss natin? Hindi pa naman tayo impeachment court. Hindi niyo pa kami pinasumpa bilang impeachment court ng 20th Congress. So anong i-dismiss natin? Hindi naman yan function ng lehislatura na Senado. So nahirapang sumagot yung paborito mo, yung idol mo na Senate President.
Pinasa pa lang kay Marcoleta, no, para sagutin, hindi rin nasagot. Sabi tuloy ni Ping, napakahilaw naman ng interpretasyon ni Senator Marcoleta sa rules na mismo ng Senado. Na-lecturean tuloy siya. No? Ganon din si former Senate President Tito Soto. Bumilib ako, hindi rin abogado yun. No? Pero sinagot niya, ikinanto niya yung mga nagmamagaling na mga senador, na mga abogado. No, na mga abogado. Hindi ka ba nahihiya para sa mga kapwa mo abogado, Attorney Enzo? No? Yung kaharap mo hindi mga abogado, tinalo pa sila sa debate. No? Dinaan na lang nila sa paramihan ng boto. Hindi sa argumento. Hindi sa argumento. No? Kahit si Senator Risa, no? Binasahan sila ng mga statements ng mga legal luminaries. No? From Justice Ascuna, Justice Carpio Morales, former Chief Justice Pangaliban, former Chief Justice Puno. Pero mo, isang hindi abogado, binasahan sila ng mga jurisprudence. Di ba? Medyo nahihiya ako para sa kanila. No? Actually, 5 lang yung ano? 5 lang sila, pero makikita mo, mas mas sila yung nag-stand out kaysa dun sa 19. Tama. No? Kaya, hindi naman siya nakakagulat, pero matindi pa rin. Yung kahit hindi ka nagugulat, natindi ka pa rin kung hanggang saang level, saang lusak umabot yung ating Senado. The worst Senate, no? Sa aking memory, no? Kaya siguro sa 2028, kalusin na natin yung mga dapat kalusin. Maglagay naman tayo ng mga matitinong mga senador. Maglagay naman tayo ng matitinong mga politiko. At maglagay tayo ng mga matitinong leader ng ating bansa. Di ba? Kaysa dito si Vice President na naghahamon ng bloodbath. Tapos sinabotahin naman yung kanyang impeachment. Bloodbath ka pa dyan. No, grabe ka naman. Para kayong kapatid mo, naghahamon ng boxing. Tapos pupunta pala ng Singapore. No? Atras pala. No? Kaya ganyan ba yung mga yan, Attorney Enzo? Akala mo ang tatapang. Akala mo walang sasantuhin. Yun. Bloodbath na naging bubble bath. Di ba? Boxing na nandun pala, naglamierda sa Singapore. No? So anong di ba lang nahiya? Actually, kung talagang sabi niya, gusto niya naman daw talagang sagutin ang mga issue sa kanya. Kung gusto niyo mong sagutin ang mga issue sa'yo, ang dali mo lang naman sabihin sa mga abogado mo at sa mga mga galamay mo na wag na. Harapin natin 'yan. Sagutin natin. Mas maganda ng masagot natin 'yan. Makita ng buong bayan na walang basihan ang mga akusasyon sa akin. Yun kung yun talaga yung gusto mo, pero hindi. Bakit ginawa mo ang lahat ng maniobra para talagang mapasok? Para hindi matuloy. Para hindi matuloy. wala. Ang napakasama rito, attorney, pero mo, dinilay nila ng 5 buwan. Tapos ngayon, humihingi lang yung 5 senador ng ilang araw para sagutin ng Supreme Court yung motion for reconsideration ng Solicitor General ng House na napaka-surgical, napaka-comprehensive, at napaka-compelling. Pero mo, yung mga factual basis para sa dismissal ng Supreme Court, wala palang basihan. Mismo yung